brand and built a team that continues to make impact. Please join me in welcoming the founder and creative director of Zara Juan, Miss Zara Juan. Thank you for joining us, Miss Zara. Hello! Magandang hapon. Thanks for the introduction. Ayan. Payat-payata pa ako sa picture na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa magagandang kababaihan na nandito po ngayon. Women's Month po, di ba po? Kaya po, pare-pareho po tayong nandito kasi meron po tayong purpose. Anong purpose po natin ngayon? Gusto ko pong malaman. Ako po, ang purpose ko today ay mag-share para po darating yung panahon, yung isa po sa inyo dyan, 2 or 3, nandito na rin para mag-share. Kaya kanina po, sabi po, palakpakan po ninyo ang sarili ninyo for showing up today. Ay, short introduction, mali yan. Oo. Hindi yan yung meron tayong technical difficulties. Oo. My name is Zara Juan. Ako po ay isang social entrepreneur, fashion accessory designer. Ano po ba talaga ang ginagawa ng isang Zara Juan? Kaya po ako napunta dito at na-invite ng Go Negosyo. Katulad po ninyo, isang araw, nag-aspire din po akong magkaroon ng hanap buhay. Dito po ngayon sa atin, sino po ang gustong magkaroon ng business? Taas po ang kamay. Wow, lahat! Sino po dito ang may negosyo na? Uy, alam niyo mahirap magnegosyo. Pero karamihan, halos lahat gustong magnegosyo. Yung kanina pong naligaw na short introduction, nakalagay po doon yung lahat ng narating ko na po pala sa ilang taon na naghahanap buhay ako bilang social entrepreneur at fashion accessory designer. Marami na po akong nakuhang award, napuntahang bansa, umunlad, ang negosyo, umikot, na parang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa baba, ikot ng ikot, kasi wala naman pong negosyong dire-diretso lang ang pag-akyat. Yun po ang katotohanan. Subalit, pag po tinatanong ako palagi kung saan ko natutunan ng lahat ng ito, gusto ko pong i-share sa inyo yung naging journey ng aking buhay at ng pagiging entrepreneur. Ayan, tama na po yung slide. Salamat po. Okay. Sabi ko po kanina, ako po ay fashion accessory designer. Gumagawa po ako ng mga bags, shoes, at mga iba't ibang damit, accessories na fashionable, marketable, nabebenta, pinapansin locally at abroad. Pero po, nung bago po ako sa industry, naalala ko po, mga 2013, 14, no, PA, magkasama na tayo sa GoNeg. Ang una pong tanong sa akin sa pagdidesign, Zara Juan, saan ka nag-aral ng fashion design? Siyempre, nagulat po ako sa tanong parang sinasize up ako, sinasize down, or minimeasure ako. Paano ka nakalusot sa industry? Saan ka ba galing? Sa larangan naman po ng pagninegosyo, ako po ay produkto ng Go Negosyo 101. Di ba? Matagal na rin po akong na-mentor at nagme-mentor sa Go Negosyo. Pero nung bago po ako, ano ang tanong sa akin? Meron ka bang MBA?
Or nag-aral ka ba sa business school? Dito po sa mga gustong magnegosyo, taas po ang kamay sa mga natatakot mahusgahan. Kinakabahan at hindi sure sa pangarap nila sa buhay, taas po ang kamay. Baka magkamali, baka hindi maging successful, baka malugi, baka mag-fail. Tama po? Normal lang po yun. Pero palalakasin ko po yung loob nyo. Kasi dun sa mga tanong, saan ka nag-aral, saan ka nanggaling, ito po ang sagot ko. Sa Sari-Sari Store. Yan po ang kwento ng buhay ko. Ako po ay Tubong Bulacan. Ang address po namin dati doon ay Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ang bahay namin ay tabing patubig. At ang nanay ko ay housewife at ang tatay ko naman po ay government employee. Panganay po ako, 3 babae, magkakapatid at 1 lalaki. Siyempre po, dala ng kahirapan. Dahil hindi kasya po yung income ng aking tatay, ang nanay ko ay nakaisip magtayo ng sari-sari store. At napaka-brilliant man po ng idea ng nanay ko para makadagdag sa hanap buhay at income ng tatay ko. Siyempre, sino kayang nautusan magmando ng tindahan? Di ba pag ngayon, panganay. Sino po panganay dito? Di ba tayo yon? Tayo ang kanang kamay ng ating nanay at tatay. Tayo ang nasabihan, anak, tulungan mo muna ako. So, ganun ang nangyari. Sabi ng nanay ko, Sarah, gising tayong maaga, 4:00, ikaw magbukas ng tindahan habang pinapaliguan ko yung mga kapatid mo. Kapag nakabihis na sila at nakapaligo na sila, ikaw naman ang bumalik sa bahay para magbihis. Napakaganda ng plano ng nanay ko. Ngayon, nanay na rin ako, agree ako sa kanya. Pero nung bata ako, unfair yun. Unfair na unfair. Kaya ako palaging napapagalitan na nahuhuli sa eskwela kasi ang dami ko pang ginagawa bago ko makarating sa school. So, may sari-sari store mula 8 years po. 8 years old ako. Tapos, buong school year hanggang bakasyon, nasa tindahan ako. Pag bakasyon, whole day ako po doon. Ngayon, ang problema, pag ako nakaupo doon sa tindahan at nakadungaw ako doon sa labas, nakikita ko yung mga kalaro ko naglalaro. Di ba po, pag ang bata, ano lang ang gustong gawin ng bata? Maglaro. Unfair ulit. Bakit ganun? So, isang beses, isang araw, may nagbigay sa amin ng manika sa aming 3 magkakapatid na babae, si Candy Pop. Hindi nga siya, Barbie doll siya, pero gawa sa Japan. Kaya nung mga panahon na yun, parang feeling ko unfair ulit kasi hindi siya kamukha ng ibang Barbie doll. Dumating siya sa amin, iisa ang t-shirt, iisa ang pantalon, iisa ang sapatos. 3 kaming babae, nag-aagaw-agawan kami kay Candy Pop. Pero pinapakilala ko sa inyo si Candy Pop kasi naging paraan siya para makarating ako ngayon dito. So, dahil sa sobrang inip na inip ako sa tindahan at meron akong Candy Pop, naisipan kong damitan si Candy Pop. Ano pong ginawa ko? Ang mga retaso. Nagpaalam po ako sa nanay ko. Sabi ko, Mami, palabas lang muna po ako. Pupunta ako sa mga iba't ibang tahian at nangolekta po ako ng mga retaso. At yung mga retaso na yon, tinahi ko po. Pag napunta po ako sa manggagawa ng uniform, napunta rin po ako sa mga manggagawa ng kubrikama, ng mga kurtina. Pag ang nakuha ko ay bulaklakin, meron akong floral collection para kay Candy Pop. Pag napunta po ako doon sa mga gumagawa ng mga kukurtinahin na lace, meron akong bridal collection, Flores de Mayo, Santa Cruzan. Yan
ang nagtustos sa akin na matagalan ko yung sari-sari store. Ngayon, ano ang sagot sa tanong? Zara, saan ka nag-aral ng fashion? 8 years old. Ang sagot, sa sari-sari store. And that was 40 years ago. So, nung bata ako, ito ang pananaw ko. Bakit ako pinanganak na mahirap? Bakit kami pinanganak na mahirap? Bakit yung mga kalaro ko may laruan? Bakit sila nakakapaglaro? Ako hindi. Bakit ako pinanganak na panganay? Bakit hindi ako bunso? Bakit ganito ang buhay namin? Alis pa ba ako dito? Bakit puro retaso na lang ang ginagawa ko? Hanggang retaso lang ba ako? Bakit ko konti lang ang bigay sa amin? 5 minutes na lang daw. So, hindi na ngayon ganito ang pag-iisip. Sabi kanina, nung ni Lara, yung speaker natin kanina, everything is all about mindset. Nung bata ako, ang tingin ko sa tindahan ay isang pabigat sa buhay ko. Pero ngayon po, 48 years old na ako, ang tindahan po pala na yon ay naging solusyon para makamtam ko ang pangarap ko sa buhay. Ang bawat pagsubok ay hindi katapusan, kundi paghahanda. Inihanda po pala ako ni Lord 40 years ago. Isang hindi nakikitang kamay na nagtutulak sa atin tungo sa paglago, tibay at tagumpay sa buhay. Your wound, your scar, is your wisdom. Your pain is your purpose. Nandito si Lara kanina. Testimony na your scar is your wisdom. At ipapakita ko po sa inyo na totoo nangyayari ito. You did not just survive your pain, you were being prepared for it, by it. Yung sari-sari store, 40 years later, ay isa ng magandang tindahan sa Power Plant Mall. Yan na po siya ngayon. Nasa second floor, katabi ng Uniqlo. Paano nangyari yun? Batang patubig to. Tuktukan, giginto, Bulacan. Nananahi ng retaso, gumagawa ng damit ng manika. Hindi nag-aral ng fashion school. Hindi nag-aral ng business school, pero nakapag-aral. Nagsikap sa buhay. Di lang yan, may green belt pa. At saka may opus pa. Marami pa sila. Maniwala kayo, manimpalataya kayo. Kung ano ang kahirapan ninyo ngayon can be your source of power. Kung saan masikip, nandoon ang aral. Kung saan masakit, nandoon ang aral. Nandoon ang puhunan sa lakas ng loob. Pero hindi po nahihinto lahat doon. May kapilya. 5 minutes, 3 minutes. May kapilya. Sa tabi ng tindahan, may kapilya. So, ano yung sabi ng kapilya? Doon sa kapilya, palaging may pumupunta na nagsisimba. At meron doon pumupuntang isang babae na flight attendant. Bumibili yon sa tindahan namin. Tuwing bibili siya, nakatingala ako sa kanya at sinasabi ko sa kanya, ang ganda-ganda niyo po. Stewardess siya. Maganda, mapustura, mabango, palaging may pasalubong sa mga bata. Ang sabi ko sa kanya, paglaki ko, gusto ko pong maging katulad ninyo. Ang sabi po niya sa akin, kaya mo. Mag-aral ka. Ayusin mo yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang magpeklat. Alagaan mo yung ngipin mo, yung mata mo. Magiging flight attendant ka. Ang bawat mabuting salita ay tumutubo bilang tapang, pag-asa at liwanag sa buhay. Yung ibinigay niya po sa aking power na yon, na sinabi niya sa akin, kaya ko, yun ang naging guiding words ko hanggang maging flight attendant ako. Ako po yan, 8
80 pounds ago. Naka-billboard ako dati. O, di natupad yung pangarap. Kaya wag po tayong madamot sa words. Ibigay natin sa tao. Pag deserve ng taong magaling, sabihin ninyo magaling ka. Pag deserve ng taong maganda, maganda ka. Kapag may kapintasan yung tao, kagatin natin yung dila natin. Wag muna. So naging flight attendant po ako sa Air Philippines at Northwest Airlines. 7 years sa international at 2 years sa domestic. Doon ko nakita yung paggawa ng eco bags. Okay? Bago pa ako maging designer, bago pa napunta si Rockwell, dito ako nagsimula. Hindi naman po ako bigla na lang marunong nang gumawa ng fashion accessories. Natuto po akong gumawa ng bags dahil nakita ko sa Japan itong mga eco bags na to. Ano po ang eco bags? Ang eco bags ay mga bags na ginagamit natin kapalit ng plastic. Tama po? Para makatulong po tayo sa kalikasan. Dito po nagsimula ang brand ng Zara One. Kaya po pag uwi ko galing sa flight, bibili po ako ng ilang yardang tela sa Divisoria, uuwi ako sa bahay, mananahi una sa kamay. Nung hindi na kaya ng kamay ko, natuto akong magrenta sa Evangelista sa Makati, 15 pesos per hour ng makina. Nung nakabuo ako at meron nang umu-order ng bags ko, bumili ako ng isang makina, second hand, 2 makina, second hand, nilagay sa garahe. Hanggang isang araw, factory na siya. Saan natutunan? Sa sari-sari store. Yung factory po mula sa garahe ay naging full blast manufacturing company na may halos 200 tao na gumagawa ng bags para sa SM, sa Rustans, at sa kung ano-ano pang brand sa Pilipinas at sa abroad. Naparesign po ako sa paglipad dahil sa eco bag na to at nabuo ang Zara One dahil sa eco bag na to. Kung nakatanggap ka ng biyaya, paano naman po yun? Salamat po sa palakpak. Salamat din po kay Lord. Pero ito po ang tanong, kung nakatanggap ka ng biyaya, anong pumipigil sa iyo para ibahagi ito at magbigay daan sa iba? Kaya po ako tinatawag na social entrepreneur at mayong mga ibang tao ay social entrepreneur kasi po naniniwala po kami na ang paghahanap buhay ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang paghahanap buhay ay para sa kapwa, para kumita, para sa planeta. Hindi po pwedeng trading lang. Ang social entrepreneur po, sinasabi, bibili ako sa'yo, magkano? Ito ang bayad ko. Pero tatanungin mo, kumita ka ba? Habang ginagawa mo ba yung order ko, nagampanan mo ba ang tungkulin mo bilang nanay, anak, kapatid? May tanong, may haplos ng pagmamahal. Naging social entrepreneur po ako dahil, bakit? Galing po ako sa tindahan, galing po ako sa hirap. Yung mga taong tumulong sa akin, ang nag-akay sa akin, para makamtam ko yung pagiging flight attendant ko at magkaroon ako ng hanap buhay. Kung hindi ko po ibabalik, ano na lang ang mangyayari? Kung yung mga may negosyo po dito na successful na at hindi ninyo isi-share at ibabalik sa kapwa natin, sa hirap ng buhay ngayon, ano ang mangyayari sa ating lahat? Kaya, yung natutunan ko sa sari-sari store, sa paggawa ng eco bag, shinare, ni-replicate. Simple lang eh. Hindi naman agawan ng design, kundi turuan. Skill sharing. Pag pumunta ka pala sa mga artisan communities at mga women organizations, mga kooperatiba, marami ka palang pwedeng ituro. Nung nakarating ako sa mga communities,
ultimong pagsasama-sama ng tamang kulay, paggawa ng delivery receipt, paggawa ng email address, pag-Excel, paggawa ng calling card, paggawa ng social media, hindi nila yan alam. Pero sa ating mga nagnenegosyo, sisiw lang yon. Kayang-kaya. Na-discover ko po na kung i-share natin yung knowledge natin dahil nauna tayong naging successful, nauna tayong natuto, malaki pa lang magiging impact sa environment. Ang haba po ng journey ko mula sa sari-sari store. Replicate, turo, sharing, lahat ng communities, lahat ng tawag ni PA sa Go Negosyo, kahit saan nila ako padala, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Basilan, Tawi-Tawi, ma'am, turuan ninyo yung communities. Basta safe ako, sabi ng asawa ko, okay lang. The Zara One brand is not just a brand, it is a lifeline. And every product carries the heartbeat of the hands that made it. Yan. Yan na yung mga produkto. Ayan pa. Ayan pa. Ito naman po, mga ratan. Iba't ibang communities ang gumawa mula sa Bagobo, Tagabawa tribe sa Davao. Halo-halo po yan. Mga senior citizen na gumagawa ng ratan sa Cavite. Mga weavers ng Abra. Yan po yung mga tulong-tulong na gumagawa ng produkto ng Zara One. Paete. Yung pong mixtape na yan, galing sa Paete. Yung isa naman po na tote bag ay mula sa tarpaulin, na ibinenta naman po ng SM. Sorbetes. Ang mga design ko po, mga nakikita ko nung lumalaki ako. Pero, lahat po yan ay gawa ng mga kamay ng mga manggagawang Filipino mula Luzon, Visayas at Mindanao. Saan nanggaling? Sa sari-sari store. Kaya po, kung meron po kayong alinlangan, kung may pumipigil po sa inyo, kung kinakabahan po kayo at natatakot at sinasabi ninyo, wala akong puhunan, wala akong buwelo, walang tutulong sa akin, tanggalin niyo po ang takot. Ngayon po ang araw na sasabihin ninyong kaya ninyo. Game, ate? Kaya ko to! Kaya natin to. Kaya? Yes, ate, kaya natin to. Sa sari-sari store, araw-araw iniiyakan ko, pero nandito ako ngayon sa harapan ninyo. Miracle, sabi nila kanina. Totoo, may himala. Kaya, yung story ko po, sinishare ko sa inyo, matuto po tayong mangarap gamit ang ating mga kamay, magsilbi gamit ang ating mga puso, at baguhin natin ang buhay natin. Tayo ang may hawak ng buhay natin. Kaya maraming salamat po sa pakikinig. Sana po na-inspire ko kayo. Yes, na-inspire niyo po kami, Miss Zara Juan. Please stay in the center and we'll take a photo po. Sige po, sa likod na lang po natin. Ilagay. Ako na po. Yes, and dito po tayo, mag-picture po tayo, Miss Zara Juan. Palakpakan po natin si Miss Zara.